pray correctly. Alam niyo po, yung sinasabi nitong how to pray correctly, hindi naman daw po talaga ito, wala naman daw po talagang tama o talagang saktong panalangin. Wala naman pong katulad ng formula na katulad sa math na ay ang formula ng ng pagko-compute niyan kapag merong minus, may addition, may multiplication, may division, dapat undergo ka ng MDAS. Pero po sa atin, 'di ba? Sa pag-pray po talaga, wala po talaga siyang sinasabi na kapag ba nakatayo ako habang nag-pray, hindi na ba yung kinakalagdan ni Lord? Di po hindi. Kapag ba kailangan lang po nakaluhod lang sa pag-pray? Sabi po hindi rin. Kundi sabi, sa puso si Lord nakatingin. Di ba? Palagi niyo pong tandaan na ito pong how to pray correctly. Tuturuan po tayo dito ng mga bagay-bagay na ano ba yung mga ginawa ni Lord, ano po ba yung mga sinabi niya para po sa pananalangin natin. Kaya nga po ito po, nakuha ko po ito sa turo nga po ni David Diga Hernandez. Ayan, napakinggan ko po siya nung one time. At sabi niya nga po, sabi po dyan sa Matthew 6:9-13, babasahin ko na lang po, sundan nyo na lang. Ito po yung sigurado memorize niyo na po yan yung Our Father in Heaven. Di ba po? Sabi diyan, after this manner, therefore, ye pray. Pray ye, sabi ni Lord. Ito ang ganito ka dapat manalangin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forget our debtors. 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ayan, ganyan daw po tayo manalangin. Alam niyo po, ito yung sasabing pattern. Kaya ayan po, isa-isahin natin yan para malaman niyo paano nga po ba. Sabi po sa una, Jesus give us, number 1 po, a model for prayer. Binigyan daw po tayo ni Jesus ng model sa pananalangin. Ito nga po yung sinasabi na, number 1, sabi po dyan, ayan po yung sinasabi na sige pa, paki-next nga po, ayan yung shows identity. Pag sinabi pong shows identity, ito nga po yung sinasabi na Our Father. Ayan, di ba nag-play po tayo, nag-isimula tayo palagi sa pwedeng Tagalog, aming Ama, Diyos na buhay, Ama naming Diyos, di ba po? Kasi tumatawag po talaga tayo sa tatay. Alam niyo po, sabi, sino daw po ang sumasagot sa prayer natin? Si Jesus ba o yung Father? Ang sagot po dito ay yung Father, di ba po? Pero, pinapaselyuhan natin sa pangalan ni Jesus. Para daw kung ganito yon. Yung anak daw po, dahil kinikilala mo yung anak, sabi ni Jesus yun sa Bible, di ba, na kapag kinikilala mo ako, kinikilala mo rin ang Ama sa langit. Sabi, kung kilala mo na ako, kilala mo na ang Ama. Di ba sabi po ng mga disciple, Jesus, ipakilala niyo po sa amin ang Ama. Pero nang sabi ni Jesus, kung nakikilala mo ako, nakikilala mo ang Ama. Kaya ibig sabihin po sa pagsabi natin ng Our Father, may tatlong identity daw po tayong sinasabi. Una, His identity. Yung His identity, ito po yung identity o pagkakilanlan ng Diyos. Sino daw po si Lord sa atin? Our Father. Pag Father po ba, pag Ama po ba natin, kapag po ba may relasyon tayo, talagang close natin, may hiya po ba tayong humingi? Di ba hindi po? Kuwari sa mga tatay po natin, syempre obligasyon po talaga nilang providean po tayo. Obligasyon po nilang pakainin tayo, di ba? Hindi na po tayo palimos po tayo ng pagkain. Hindi po ganun, di ba? Kundi talagang ibibigay. Alam ng tatay na, kailangan ng anak ko ng pagkain. Kailangan ng anak ko ng pera, bibigyan ko siya. Kaya yun po yung una. Pag sabi natin, Our Father, pag narinig yun ni Lord, narinig niya, sinasabi sinasabi ni Lord na, ay, anak ko to, kaya bibigyan ko to. Ayun yung una, identity niya. Diba? Siya ay ating Ama. Wag na wag po natin makakalimutan. Pangalawa naman po, yung our identity. Sino naman po tayo? Sa tingin nyo, sino po tayo? Bukod sa pangalan po natin, tayo po ay anak ng Diyos. Okay? Hindi po anak ng tokwa, anak ng tupa, di ba? Yung mga narinig natin sa labas, di ba po? Tayo po ay anak ng Diyos, di ba? At hindi rin po anak ng teteng, kasi narinig ko po yan kung sino man siya. Kaya po sabi pong our identity, ibig sabihin, sino ba ako? Kung si Dia, di ba? Pwede niya bang sabihin na, Mama, pautang naman po, bayaran na lang po kita bukas. Pwede po bang gano'n? Kasi anak naman siya, di ba? O tsaka bata pa siya, wala naman siyang trabaho. Kaya ang gagawin niya, dahil nanay niya yun, tatay niya yun, hihingi siya pa, pengi pong pera, kailangan ko pong pagkain, di ba po? Kaya alam mo kung anak ka. At ang anak, hindi po sila mahihiyain. Di ba po?
Kaya kapag nag-pray po tayo kay Lord, dapat pag sinabi na, pray ka na kay Lord ha, dapat hindi ka mahihiya na, ay wag po ako, nakakahiya po. Pag ang anak, hindi siya mahihiya ka kung ibang tatay lalapitan mo. Pero kung tatay mo po ang Diyos, di ba, ang lalapitan mo, hindi ka mahihiya. Kaya ang identity mo, ikaw ay anak. At kung ano ang meron sa ama, ay meron din yung anak, di ba po? Kaya nga po may tinatawag tayong pamana eh. Yung mga mayayaman, di ba? O kapag namatay yung, kahit sa SSS, di ba po, kapag may ano ka na, may pamilya ka na, ang nilista mo talaga dun, mga anak mo na po, di ba? Una, asawa, o sunod, mga anak na, di ba? Tapos sa pamana din, syempre, obvious na obvious, hindi yung kapitbahay yung magamana nung kayamanan ng magulang mo, kundi yung mismong anak, di ba po? Ganun po yun. At sunod po, ang pangatlo ay believer's identity. Ano pong ibig sabihin ng believer's identity? Sinasabi po dito na dapat daw po pala alam natin na meron po tayong union or union with other believers. Kailangan alam po natin na kaya po natawag na our Father. Hindi po sinabi sa Bible, di ba, my Father. Para hindi mo masabi, uy, akin lang ang Diyos ha. Hindi po ganun. Kundi our, ibig sabihin, o kapwa believer ko yan. Kung Christian man po sila, sa kabilang church sila nagisimba, tandaan po natin, tatay din po nila ang Diyos. Okay? Kaya ibig sabihin, kaya our, talagang, nag-pray po tayo, our Father. Kaya kahit yung mga, yung mga nasa paligid po natin, di ba, sinasabi nila na, ay, opo, tatay ka po namin. Ganun po dapat. At sabi po sa Hebrews 4:16, ito po yung huwag niyo pong kakalimutan. Pag nahihiya na po kayong lumapit sa Panginoon, banggitin niyo lang po ito. Sabi yan, let us therefore come boldly. Lumapit daw po tayo ng merong katapangan. As in talaga namang meron ka talagang kalakasan na alam mong pwede kang lumapit. Sabi po dyan, unto the throne of grace. Di ba po? Saan ka po lalapit? Sa trono ng biyaya ng Diyos. Kasi ang Diyos po, pagbiyaya po siya. Hindi po ang Diyos na kapag may kasalanan po kayo ngayon, nasabihin ni Lord, ay makasalanan ka, ayaw kita makita ngayon. Hindi po ganun. Pag kayo po, lumapit kayo kay Lord na talagang totoo sa puso po natin, humingi tayo ng sorry, di ba? Sabi po doon, pagbiyaya ang Diyos. At sabi diyan, that we may obtain mercy. Lumapit po tayo kasi hindi po naman natin kaya yung sarili natin eh. Mahabagin po ang Panginoon, kaya pwede po natin siyang malapitan. And find grace to help in time of need. Kaya po, kapag po may kailangan ka, lapit lang ng lapit kay Lord. Di ba po, hindi daw po wala daw pong bayad ang pag-pray, di ba po? Nakuha lang, prayer meeting, di ba? Sabi nga daw po, may bayad yung hospital, may bayad sa school, di ba? May bayad po yung mga binibili natin. Pero sa paglapit natin kay Lord, wala pong bayad. Unlimited yung prayer. Kaya nga po, di ba, sinasabi po sa amin na ang prayer daw po, napakalaki ng nagagawa nito. Kung wala ikaw yung magulang na wala pang trabaho sa ngayon, pero dahil prayerful ka pong magulang, biglang may darating na lang pong mga blessing, di ba po? Kasi parang sa iba, ang hirap, pautang naman po kay aling konsino man na tindera, di ba? Pwedeng sabihin, may utang ka pa, di mo pa nababayaran. Pero si Lord po, hindi po siya ganun. Na pwede natin siyang lapitan. Kaya nga daw po, di ba, mas lamang pa yung mga taong nagpipray, kaya sa mga taong umaasa sa sahod po nila. Tandaan niyo po, meron po nag-testimony sa amin na nung nagtatrabaho daw po siya, hindi niya nabibili yun, hindi siya nakapag-Starbucks kasi limited lang yung pera niya. Pag kayo daw po yung may hawak ng pera, pag nagtatrabaho kayo, di ka makagastos kasi alam mo ang bigat ng gastusin o ang daming gastusin. Pero daw po, yung siya na hindi siya nagtatrabaho, di ba? Pray lang ng pray ng time na umasa siya kay Lord, di ba po? Nagkaroon siya ng nagka-laptop po siya, nagka-tablet, di ba? Ibig sabihin po kasi, kakapray niya lang na Lord, pengi pong ganito, tapos binibigyan po siya, inilalapit siya sa mga tao na pwede pong pagpalain po talaga siya. Kasi po, namasa siya sa Panginoon, ganun pong palagi. Hindi siya umasa sa sarili niyang pera, kundi sa Panginoon. Kaya tandaan niyo po ang una, ang ating identity sa Panginoon. Siya ang ating Diyos. Pangalawa naman po, ito naman po yung sinasabi na citizenship in heaven. Alam niyo po kung saan talaga tayo nakatira, taga saan talaga tayo. Tayo po ay mga taga-langit. Ayan po, huwag niyo pong kakalimutan yan ha. Na tayo po ay mga taga-langit talaga. Ibig sabihin, hindi lang daw po tayo nabubuhay dito sa mundo, sa earth, kundi meron pong buhay after dito sa mundo. Okay? Kaya po sabi ng Philippians 3:20, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. Saan daw po nakatira si Jesus?
Siya po ay nakatira sa heaven, di ba po? At sino po si Jesus sa atin? Siya po ang ating kapatid, di ba? Siya po ay ating kasama, di ba po? Siya po ang ating Diyos, master din po natin siya. At tuwing sinasabi natin, Lord, gusto po kitang makasama, Jesus, gusto po kitang makasama. Sinasabi mo lang, gusto mong makarating ng heaven kasi dun ang citizenship nyo. Sabi daw po, ang citizenship natin dito sa lupa, tayo po ay Pilipino. Tama? Pero ang citizenship natin kapag Kristiyano tayo, tayo po ay mga taga-langit. Okay po? Hindi po lang po tayo taga-lupa, taga-langit din po tayo. At kapag senior na daw po kayo, 60, meron kayong senior citizenship, di ba? Pero tayo, ano pa lang, dalawa pa lang citizenship natin. Tayo ay mga Pilipino at tayo ay meron tayong heavenly citizenship or citizenship in heaven. Kaya po sabi diyan sa Matthew 6:9, sabi niya po dito, di ba, yung which art in heaven, kaya ibig sabihin, saan po ang tinatawag natin? Na taga-langit. Kaya nga po sabi dito, our Father reside in heaven. At sa langit po, sabi doon, di ba, punong-puno po doon ng kayamanan. Kahit nga daw po yung tinatapakan sa langit, gold yun. Di ba? Parang, kaya isipin po natin, madamot ba ang Diyos? Mahirap ba ang Diyos? Hindi po. Kaya pray ka lang ng pray kasi pag narinig yan ni Lord, ibibigay niya po yan sa atin. At sunod po, pang letter C, we worship. Kaya po dito sa church, makikita niyo po talaga na bago pag nag-opening prayer, scripture building po tayo, opening prayer, bago natin simulan na pakikinig ng mensahe ng Lord, di ba po, meron muna tayong tatawag na worship, na ibig sabihin po, nag-praise and worship tayo, nag-start tayo sa praise and worship, nang sa gayon daw po, yung mga puso natin umayos. Kung nga yung puso natin na magpasok natin dyan, ang lungkot talaga kasi parang merong nangyari sa bahay o kaya naman parang bigla ka palang nagalit o nainis, di ba po? Pero pag nag-worship na po tayo, lahat po ng mga inis, yung lahat ng dapat di nakatira sa puso natin, natatanggal po yun. Tinatanggal yun ni Lord. Dahil nag-worship tayo, ang nangyayari daw po, nag-reside si Lord sa puso natin. At kapag daw po nandiyan na si Lord, lahat daw po ng kamalian sa atin nawawala. Kaya nga daw po, di ba, kapag nag-worship talaga, kaya maganda po talaga yung worship explosion. Kaya naman po, kapag tumagal tayo, tapos dumami din talaga, maranasan natin yun, yung talagang nag-worship ka lang, yung hindi mo iniintindi yung katabi mo, kundi kanta ka lang ng kanta, talagang masaya ka po sa Panginoon. Naramdaman nyo na po ba yun? Yung kapag umaawit kayo ng puri sa Diyos, ang saya-saya po ng puso nyo. Tapos pag nag-worship kayo, iyak-iyak kayo kasi may mga kantang nakatouch ng puso po natin, di ba? Yung mga kantang niyakap mo ako sa aking karuman. Kung naisip mo ang dumi-dumi mo, kaya parang wala akong kaibigan, di ba? Pag naalala mo yun, napapaiyak ka po, di ba? Kaya ibig sabihin, ayun naman po yung pagtatouch ni Lord sa puso po natin. Kaya po yun po yung sabing, hallowed be thy name. Na ibig sabihin, pag sabi po kasing hallowed, ibig sabihin nun, pinapurihan mo yung pangalan po ng Diyos. Sinasabi mo talagang, Lord, dakila ka, mabuti ka, ganun po ang ibig sabihin. Kaya po sabi sa Psalms 104, enter His gates with thanksgiving. Kapag daw po lumalapit tayo kay Lord, dapat may pasasalamat. Sabi diyan, go into His courts with praise. Dapat may papuri, di ba? Talaga namang, pag lalapit ka kay Lord, may papuri. At sabi po dito, give thanks to Him and praise His name. Magano daw po tayo, pasalamat tayo kay Lord at papurihan natin siya sa kadakilaan niya. Pang-apat naman po, letter D, ito naman po yung tinatawag na we surrender. Ayan, sa pag-ano po talaga, sa pag-pray po talaga, o kaya pagsunod po kay Lord, kailangan po talaga malaman natin yung salitang, we surrender. Sabi po dito sa Matthew 6:10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ayan, sinasabi po doon, di ba? Pag sinabi niyo daw pong, Lord, ang kalooban, thy kingdom come, ibig sabihin ng thy kingdom come, kung ano po yung nasa langit, bumaba po dito sa lupa. Okay po? Kaya yung prayer na, Lord, magkaroon po kami ng makalangit na awitan. Biblical po yun. Lord, bumaba ka po. Wala dito sa bumaba ka po mula dyan sa kalangitan, di ba? Biblical po yun. Sinasabi po dito, dapat sinusurrender na natin yung sarili natin kay Lord. Hindi na po natin daw iniisip yung sarili natin. Ang una daw po natin ginagawa, ina-align natin yung mga buhay natin sa kalooban ni Lord. At the same time, ina-expand daw po natin yung kingdom. Kaya po pala kapag nagmaawit tayo kay Lord, sinusurrender natin sa Kanya, parang sinasabi lang natin na, Lord, yung langit, extend mo po kami dito, di ba? Parang extension tong lupa kung saan tayo nagpupuri sa Panginoon ng kalangitan. At sabi po kasi sa Romans 8:26-27, and the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Tandaan niyo po na kapag daw po hindi mo na alam yung pag-pray,
hindi mo alam yung gagawin, mag-surrender ka lang daw po. Tuwing nag-surrender tayo kay Lord, sinasabi lang natin kay Lord na, Lord, ikaw na po ang bahala. Ganun po yun ha. Sabi po dito, for example, we don't know what God wants us to pray for. Kung hindi natin alam kung anong pag-pray sa atin, di ba? Anong pag-pray natin kay Lord. But the Holy Spirit pray for us with groanings that cannot be expressed in words. Alam niyo ba, pinag-pray tayo ni Holy Spirit. At sabi po sa 37, and the Father who knows all hearts, ang Diyos na Ama na nakakalam ng lahat ng puso, di ba? Knows what the Spirit is saying. Alam din po niya. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Yung mga pagkakataon kung hindi natin alam yung pag-pray natin, kaya sa Holy Spirit, dyan na po siya. Kung nga may mga time na nakayuko ka lang, tapos, puro ka buntong hininga kasi ang dami mong iniisip. Alam niyo po, kahit pala yung buntong hininga na yon, alam po yun ni Lord na, ay, yung anak ko may problema siya. Di ba? Kahit hindi niyo po sabihin na, Lord, nahihirapan na po ako. Minsan kahit nga daw po magsabi lang tayo na, Lord, help me. Alam na po ng Diyos yung kailangan natin. Kaya mag-surrender po tayo palagi. Huwag po tayo magmalaki na, huwag po natin tayo magmatigas na hindi mo na ako lalapit sa Diyos, saka na lang. Hindi po laging last resort. Una pa lang, pag nagkasakit si anak, talagang pray na po agad, di ba po? Kapag may masamang, parang hindi maayos yung pakiramdam, pray na agad kay Lord. Okay po? Nang sa gayon, malaman ni Lord na ay kailangan ng anak ko ng tulong. Kahit alam po ng Diyos, kailangan pag-pray din daw po natin. Nang sa gayon, alam ni Lord na gusto mong humingi ng tulong. Letter E naman daw po, supplication. Ano pong supplication? Sa Tagalog, ito po yung ating mga pangangailangan. Sabi niya po sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Ano daw po? Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, ito naman po yung pangangailangan natin sa mga pagkain sa araw-araw. Sabi daw diyan, kompleto po, di ba? Kanina, sabi po diyan, kung kailangan mo ng pagkain, bibigyan ka ni Lord, di ba? O ng pangangailangan sa gamot at kung ano man. Kaya nga po sabi sa Philippians 4:6-7, be careful for nothing. Sabi niya po dito, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ayan, by prayer and supplication, nang merong pasasalamat, let your request be made known unto God. Hayaan mong malaman ni Lord ang kailangan mo. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Tandaan po natin kung ano ang kailangan niyo po ngayon. Sabihin lang po natin kay Lord. Aminin po natin, Lord, kailangan ko po ng pera. Lord, kailangan ko pambayad ng kuryente, ng renta ng bahay, ng pagkain. Sabihin po natin yun kay Lord, kasi kahit ang supplication, ang mga pangailangan natin, di ba, kahit ang mga materials na needs, ay binibigay po yan ng Panginoon. At letter F naman po, sabi diyan, forgive. Ano pong sabi sa Matthew 6:12? Sabi dito, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ibig sabihin po dito, di ba, Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, as we have, at dahil pinapatawad din po namin ang mga nagkakasala sa amin. Na ibig sabihin po niyan, di ba, lagi niyo pong tandaan, sabi po dito, nasa pananalangin daw po pala, lagi natin magkakalimutan yung about sa forgiveness. Kasi pwede daw pong may mga tao pong hindi pala tayo parang hindi tayo aware, nasaktan po pala natin sila, di ba po? Kaya Lord, patawarin niyo po ako at tulungan niyo rin pong mapatawad po ako ng mga taong nasa paligid sa akin. At ako rin po magpatawad sa kanila. Sabi po kasi sa Matthew 5:23-24, so if you are representing a sacrifice, kapag daw po malapit tayo sa Diyos at the altar in the temple, you suddenly remember that someone has something against you. Tapos naisip mong may galit sa'yo o kaya meron ka palang kaaway o may hindi ka nakapagkasunduan na kapatid. Sabi niya po dito, leave your sacrifice there. Iwan niyo daw po muna yung sacrifice niyo dyan sa altar, and then sabi diyan, go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifices to God. Na parang alam mong hindi ka talaga okay kay Lord, ganito daw po yun ha. Ito po, yung yung paglapit. Sabi ko nga paano kung yung kaaway ko nasa ibang bansa? Diba? Ang gagawin niyo daw po talaga, bago ka lumapit sa altar, sabi mo talaga na, Lord, patawarin niyo po ako. Lord, tulungan niyo po akong mapatawad din po nung naging nakaaway ko, ganun. Pero kung alam niyo yung kaaway niyo po, andyan lang, sa malapit, sa paligid, diba? Mag-sorry daw po muna tayo. At pagkatapos po nun, mag-sorry tayo kay Lord, saka po tayo lumapit sa Kanya. Lagi niyo pong tandaan, kasi po, alam niyo po, ang unforgiveness, ang hindi po pagpapatawad, hadlang po yan ng blessing. Okay? Kumari, may mga tao po na dapat talaga magkakatrabaho na sila.
Pero dahil hindi sila nagpatawad, meron talaga silang hindi pinatawad na tao. Ang nangyayari, yung blessing na iyan na sana, pero nawawala pa. Kaya minsan questionable na, Lord, bakit po hindi ako pinagpapala? Baka daw kasi may problema po sa puso natin. Lord, bakit parang sila, yung mga kasabayan ko, okay na po sila? Bakit ako po parang kapos ako sa ganito? Ang totoo, baka po sa puso natin, may hindi pa okay. Kasi nga po, laging hadlang ang unforgiveness, ang hindi pagpapatawad sa mga pagpapala na dapat ibigay po ni Lord. Kaya sabi niya po yan, di ba, bumunta ka muna sa kapatid mo, humingi ka munang sorry, saka lumapit sa akin. Ganun po ang lagi sinasabi ni Lord. Sunod po sa Mark 11:25, yung next niyan, but when you are praying, sabi po dito, first, forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Dito nyo rin po maralaman na kung si Lord po, di ba, pinatawad tayo, sino po tayo para hindi magpatawad? Tandaan po natin na we need to release the offender. Sabi po diyan na huwag po tayo mag-seek ng revenge. Ang gawin po natin, palayain natin yung nakasakit sa atin. At kapag pinalaya po natin sila, hindi lang po sila yung makakalaya, kundi kahit tayo, di ba, sumasaya po tayo. Yung parang iniisip mo, wala naman siyang binigay sa aking offering. Pero bakit nung pinatawad ko siya, umokay naman ako. Di naman siya humingin sorry. Pero nung naisip kong nag-release na ako ng forgiveness sa kanya, umokay na ako. Kasi ganun po talaga, na pag nag-release ka ng forgiveness sa tao na yon, okay ka talaga. Kahit yung taong yun, di humingi ng sorry sa'yo, pero ikaw mismo in your heart, sa well-being mo po, umaayos ka talaga. Sunod po, letter G, sabi dito, lead us not into temptation. Kasi alam niyo po ang flesh natin. Sabi po dyan sa letter G, weakened the flesh. Ibig sabihin, mahina po talaga itong mga, natin, pangangatawan natin. Ibig sabi pong flesh, ito po tayo at tayo ito mismo. Ito po yung sarili natin na kagustuhan, yung gusto laging tama rin, gumawa ng masama. Sabi daw po kasi sinful po ang flesh natin. Pero sabi niya po dyan, and lead us not, sabi niya po sa Matthew 16:13a, and lead us not into temptation, but hindi po, ayun lang, sabi Lord na, wag niyo po akong, ilayo niyo po ako sa mga temptation. At sabi diyan, ito po ay subjection ng ating mga flesh. Kaya nga po sabi sa 1 Corinthians 9:27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Ang atleta po, di ba, disiplinado po sila. Kung wari, ang atleta, kahit pagod na po sila, nakakatamad, mag-practice, mag-tumbling, tawag doon, tumakbo-takbo, mag-jogging. Kahit pagod na yung katawan mo, para maging maayos, kailan sanayin pa rin, tayo ka pa din, gawa ka pa din ng ganito, di ba po? Kasi ganun ang mga atleta. Kaya nga po, di ba, may mga pagkakataon na yung mga atleta, sabi, lumalayo sila sa pamilya nila, para tinitiis yung buhay sa ibang lugar, di ba po? Para lang mag-practice, practice, ilang buwan na practice, pag after po nun, laban na, after nun, pwede na po silang magsaya ulit, mamasyal naman, di ba? Gumawa po ng gantong bagay. Ganun din daw po sa atin. Iyan daw po natin, maging atleta tayo na kung saan lagi po natin didisiplina yung katawan natin. Lalo na po sa spiritual. Ang katawan po natin, gusto po niyan pag Sunday, gumala na lang. Ay, mas masayang gumala sa festival, sa mall, kaysa magsimba. Wala namang aircon dun sa church. Pero yun po yung flesh. Pero yung spirit po natin, ay mas masayang magpuri kay Lord. Di ba po? Ayun, kaya lagi magkalaban po si flesh at saka si spirit. Si spirit sasabihin sa'yo, umaga na, gising ka na, mag-devotion ka na. Si flesh sasabihin sa'yo, uy, maaga pa, tulog ka lang, malamig, maulan, ang saya matulog. Di ba, minsan ganun po. O kaya minsan sabihin sa'yo ni spirit, wag ka muna kumain, pray ka muna. Naisip mo, mga matatakaw mga kapatid mo, baka ubusan ka, kaya sabi ni Flash, naku, kumain ka muna, makijoin ka muna sa kanila bago ka magbasang Bible. Di ba po? Kaya ganun po yun. Kapag isipin niyo pa pag Flash, ito po yung gustong-gusto natin. Now na, ngayon na. Pero ang spirit po, laging sabi niya, wait ka lang ha. Disiplinahin mo sarili mo. Ganun po ang spirit. Kaya sabi po dito, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Kaya nga lagi niyang sinasabi ni Apostle Paul, di ba, na dinisip niya talaga yung sarili niya kasi hindi pwedeng after ng mga bagay na to, maging mahirapan nga daw po siya o mag-fail siya. Ayun po yun. Tapos sunod po, sabi pa dito sa Romans 8:11-12, sabi diyan, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Tandaan po natin ha, na si Spirit, andito na po siya sa atin nung winelcome na po natin si Jesus sa puso natin. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. At sabi niya po sa 12, therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature
urges you to do. Tandaan niyo po yan yung 12, sabi po diyan, wala kang obligasyon na gawin yung mga makakasalanang bagay na ini-urge sa'yo. Pag sinabi nung flesh mo na, sige, awayin mo yan, wala ka daw pong obligasyon kasi sasabihin ni Spirit na wag ka pumatol, maging mabuti ka, maging mabait ka. Kasi tandaan niyo po, yung nature natin, talagang yan, palaban, weak yan palagi, gusto niyan, mahina yan in terms sa pagiging mabuti, sa pagiging mabait. Pero tandaan po natin, kapag andyan na sa Spirit, lumalabas na po yung fruit of the Holy Spirit. Nagiging loving ka na, nagiging joyful ka na, nagiging gentle ka na. Dati laging padabog pag bubuksan yung pinto, pero ngayon may nahon na, di ba po? Dati laging makasigaw, lakas ng boses, kala mo taga-bundok, di ba? Pero nung may Holy Spirit na, kaya mo na maging malumanay, di ba? May mga tao po akong nakitang gano'n na parang, alam mong dati, palaban talaga, tsaka siga talaga siya, pero nakilala niya po si Lord, talagang umayos po, kala mo talaga, formal, kala mo, hindi mo makitaan na parang dating addict to Kasi sa pananalitaan niya po, tsaka pagkilos niya, talagang pinayos po siya ng Panginoon. Ganun pong palagi. At sunod po, sabi po sa Psalms 139:7, I can never escape from your spirit. Tandaan niyo po kapag po may Holy Spirit na tayo, di po tayo makakalayo kay Lord. Sabi yan, I can never get away from your presence. Lagi po tayong hahabulin ng Panginoon kasi sinabi po natin sa Diyos na, Lord, ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Okay po? At sunod, letter H po, sabi dito, spiritual warfare. Pag sinabi pong spiritual warfare, sabi po dito sa Matthew 6:13b, sabi niya, but deliver us from evil. Sabi niya kanina, Lord, huwag niyo po akong hayaang matukso. Pero at sabi niya sa kasunod, pero ilayo niyo po ako sa lahat ng kasamaan. Ilayo niyo po ako sa lahat ng tukso. Ito po yung sinasabing active surrender at saka mag-yield daw po tayo kay Jesus palagi. Kasi ang totoo po, hindi natin alam kung ano yung meron sa paligid. Kaya nga po sabi sa James 4:7-8, submit yourselves therefore to God. Una daw pong gagawin natin, isubmit muna natin yung sarili natin kay Lord. Mag-surrender muna tayo sa Kanya. Pangalawa daw po, saka natin mare-resist yung devil. Kaya hindi niyo po pwedeng sabihin na, in Jesus' name, lumayas ka, devil. Hindi po pwede yun. Kung alam mo sa puso mo, hindi ka naman nagpapatawad. Alam mo sa puso mo, galit ka. Ano daw po yung spirit na yun? Di ba sa demonyo po yung ganong spirit? Kaya ang gagawin mo, therefore, submit to God. Sabi ng Diyos, magpatawad. Sabi ng Diyos, batiin yung mga kapwa namin, pray for them, do good to them. Di ba? Yun po yung sabi sa Bible, di ba po? Saka daw po, pag ginawa mo na yun, mare-resist na yung devil. Yung devil, wala siyang karapatan, pwede mo na siyang i-rebuke sa buhay mo po. Okay? At sabi, and he will flee from you. At mula nun, pag sinabi mo nang lumayas ka demonyo, aalis po yun. Kasi minsan daw po, kapag nagsasabi tayo sa demonyo na, ikaw, demonyong spirito ng katamaran, lumayas ka sa akin. Pero nakikita ng demonyo na, gumigising ka nga 11:11, di ka nga gumikilos dyan, pinapalayas mo ko. Baka daw pong sabi niya, baka tawanan daw po tayo. Di ba po? Kasabihin natin, ikaw, demonyong spirito ng galit, lumayas ka sa akin. Pero sa puso mo, di ka pa tatawarin yun, ang yabang-yabang nun, di ba po? Pwedeng sabihin ng demonyo, nakangiti yun sa'yo. Sabi, tinuruan nga po kami dati sa church na, huwag daw po tayong matutulog na galit tayo. Kasi pwede daw pagtulog mo, yung demonyo nakaharap sa'yo, di ba? Baka mag-face-to-face sa kayo doon. Sabi niya, sige, magalit ka lang. Galingan mo sa pagkagalit mo. Di ba po? Ganun yung tuturo ng demonyo. Tuwan-tuwa siya pag may masama ka pong ugali. Kaya, resist yung lapit muna kay Lord, surrender muna sa Kanya, submit muna tayo kay Lord, saka natin i-resist yung devil at taalis daw po yun. At sunod po sa verse 8, draw near to God, lumapit ka po kay Lord, and He will draw near to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ay sasabi dito na linisin mo ang iyong mga kamay, dahil ikaw ay makasalanan. I-purify mo ang puso mo, ayusin mo yan kasi ikaw ay mapagduda. Di ba po? Kaya nga po, di ba meron sinasabi sa Bible na ang puso daw po natin, source yan ng lahat ng karumihan ng tao. Kaya ang dapat po inaayos yan. Ang una daw po inaayos sa Kristiyano, yung puso niya. Kasi hindi natin alam, baka nung bata siya, pala siya, in-abuse pala siya, baka nung bata siya, nakarinig siya ng mga negative na salita, hanggang dumami daw po yung tusok sa puso niya. At kaya nga, mawala daw po yung lahat by the cleansing ng blood ni Jesus at saka yung pag-accept po natin kay Jesus. Kaya tandaan natin, i-deliver po tayo ni Lord sa lahat ng kasamaan. At sunod po, letter I, sealed with worship. Ito naman po yung pinaka-closing. Di ba kayo nasabi po natin, nagbigin tayo sa worship? Ngayon naman po, mag-i-end pa rin tayo sa worship. Bakit po siya nag-end sa worship? Sabi niya kasi,
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin si Lord na, Lord, dahil ikaw po ang dakila, dahil sa iyo po ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Di ba? Yun po yung worship. Pag pagsasabi po kasi yung worship, ito po yung pagsasabi natin kay Lord ng kung sino siya. Masunod po, ayun, number 1 pa lang po iyon. Number 2, pero bilis na po ito. Number 2, sabi po dito, Jesus taught us to, tinuruan niya rin po tayo mag-pray ng merong pananampalataya. Ano po yung pag-pray ng may pananampalataya? Tandaan niyo pong palagi, yung pag-pray ng may pananampalataya, ito yung mga bagay na hindi mo alam kung paano tugunan ni Lord, pero dahil nananampalataya ka, ipag-pray mo pa rin. Kumari, di ba? Hindi mo alam, mag-pray ka na, Lord, pengi po ako ng pambili ng, ay bigyan niyo po akong 1 million. Iniisip mo, saan ko kukunin? Wala naman kaming business. Wala namang malaking sahod ang asawa ko. O kaya, wala namang malaking pera si ate, si kuya, si nanay, at si tatay. Pero dahil may faith ka, naniniwala kang, ay, walang imposible kay Lord, kaya niyang gawin lahat. Kaya mag-pray ka, di ba? Mag-pray ka, Lord, pengi pong kotse, di ba? Sabi nga po, di ba, yung mga pinag-pray natin, minsan, it takes time, minsan matagal dumating, pero darating daw po yun. Tandaan natin yun. Basta, mag-pray lang tayo na mag-pray. Sabi po kasi sa Matthew 22:11-22-25, and Jesus answering, saith unto them, have faith in God. Sabi po ha, magkaroon daw po tayo ng pananampalataya kanino? Kay Lord, di ba? Sabi po dito, 23, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, sabihin daw po natin sa mountain, sa bundok, be thou removed, and be thou cast into the sea. Sabi niya, ikaw, mawala ka dyan at pumunta ka dun sa tubig, sa dagat. Sabi, and shalt not doubt, di ka mag-aalala, o hindi ka magdadalawang isip. Sabi diyan, in his heart, in your heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Sabi po, di ba, ano man ang hilingin mo, mapupunta po yan sa'yo. Ano man ang gawin mo, maibigay po yan sa'yo ng Panginoon. Ano man ang hilingin ha, kaya po sa next dyan, paki-next na po, sabi dito, tandaan niyo po ang una, unforgiveness hinders faith. Okay? Kapag may unforgiveness ka, pwede mong isipin na baka hindi totoo si Lord kasi hindi naman nangyayari yung kalooban niya sa akin. Kaya tanggalin yung unforgiveness. Okay po? Nang sa ganyan, maniwala ka ng totoo. Pangalawa, sabi diyan, sa pangalawang pangalawang line, sabi po, when we pray, we approach God what He can do. Tandaan niyo po kapag daw po lumuhod ka na, sinasabi mo lang kay Lord na, Lord, alam kong may gagawin ka. Ganun daw po. Kaya sabi po sa amin, wag na lang kayong mag-pray kung hindi naman pala kayo maniniwala. Yung mga nag-pray po, Lord, tulungan niyo po ako ng ganito, gumaling na po yung nanay ko. Tapos pagtayo mo, paano gagaling si nanay? Malubha nga daw yung sakit. Pag nag-doubt daw po tayo, parang nagdalawang isip, baka daw po hindi yun mangyari. Pero wag po pong ganun. Dapat kapag lumapit ka kay Lord, isipin mong kaya ni Lord. Tandaan po natin na kaya ni Lord. Pangatlo, sabi diyan, trust what He promised. Pagkatiwalaan po natin si Jesus sa kanyang mga pangako. Pang-apat, sabi diyan, when you exchange doubt to faith, kapag inalis mo yung pagdadalawang isip sa pananampalataya, hesitation, yung parang hesitant ka pa, ayaw pang gawin sa pananampalataya, and try to expect God, nag-expect tayo sa Diyos, you traded His strengths to yours. Na pinagkakatiwala daw po natin kay Lord lahat ng ito. Kaya sabi diyan, begin to pray with big faith. Tandaan niyo po begin to pray big with faith. Talaga namang umasa po tayo. Kung mag-pray lang din po naman po para tayo kay Lord, lakihan na daw po natin. Di ba sabi po yun ng mga ibang great na preacher na sabi nila na kung mag-pray ako kay Lord ng bahay, bakit hindi na lang building? Kung alam ko namang marami pa na ako papasukin sa church na yon. Kung mag-pray ako ng motor, bakit hindi na lang eroplano? Para makapunta pa ako ng ibang bansa, di ba po? Kaya gano'n na parang mag-pray ka na lang ngayon, lakihan mo na. Kaya po meron daw pong hari, di ba? Sabi nung hari, sabi daw po ng isang alipin, may dalawang alipin daw po. Sabi ng isang alipin, hari, bigyan niyo lang po ako ng kahit kalahating kaban lang po ng bigas para po sa pamilya ko, makakain lang po kami. Tapos alam niyo po, sabi ng hari, ang liit naman yan, di kita bibigyan. Di ba po? Hindi ko binigyan.
Tapos niya sabi nung hindi ko narinig ng isang alipin. Sabi ng isang alipin, Hari, bigay niyo po sa akin yung kalahati ng field niyo, ng taniman. Kasi alam ko kung kaya niyo pong ibigay yun sa akin. Kaya alam niyo po, sabi nung hari, ay, malaki ang pagtingin sa akin ng alipin na to. Sige, sa'yo na yung kalahati ng field ko. Dapat daw po ganun, na parang pag meron daw po tayong hihingin kay Lord, lakihan mo na. Hindi sabi ni Lord, ay, anak, ayan na ba kailangan mo, nahiya ka pa sa kanya. Alam naman talaga ni Lord, sabihin natin, may utang tayong 10,000 kung wari lang po. Kasi mo kay Lord, pengi po kahit 5,000, pang down ko lang po dun sa utang ko. Eh, kung tutuusan, 10,000 talaga, 10,000 na hingiin mo. Baka sabihin pa sa'yo ni Lord, ano ba tong batang to? Tinatago pa yung utang niya sa akin, alam ko naman. Di ba po? Kaya wag na pong ganun, dream big na po. At sunod po, pangatlo, Jesus taught us to pray together. Kaya po itong prayer meeting, we are thankful kasi po magkakasama po tayo dito. At alam niyo po, merong power sa pag-pray po ng togetherness na magkakasama. Sabi po dyan sa Matthew 18:19-20, again, I say unto you that, sabi, if two of you shall agree on earth as touching anything that shall seek, sabi niya po dito, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Sabi po sa 20, for where two or three gather together in my name, there I am in the midst of them. Na alam niyo po ba na kapag daw po pala nag-pray tayo ng sama-sama sa church, alam niyo po, meron pong power yon. May power po sa pag-pray ng solo. Kung wari sa mga bahay natin, nag-pray po tayong solo, may power po yon. Pero mas malaki po yung impact na magkasama po tayo. Kaya nga po, di ba, sa church, pwede nyo rin po, pag minsan pag may gusto po kayong mag-pray na, pwede nyo pong iano sa GC natin na pastora, o kaya, mga kapatid, pag-pray naman po natin tong, kumari mag-exam po anak nyo, di ba, o may sakit, o kaya may mag-aano sa trabaho, interview, pag-pray po, lahat tayo, sama-sama, ipag-pray po natin sila. Kasi ibig sabihin po, meron pong power sa bagay na yun. Kaya nga po sabi, di ba, 2 or 3 are gathered together in my name, I am in the midst of them. Na andun po si Jesus, nakikinig po yan sa atin. Lalo na daw po nag-agree tayo, di ba? Kaya nga po sabi, kapag ikaw may gusto ka talaga matanggap kay Lord, lumanap kang prayer partner. Tapos talagang sabi mo sa prayer partner mong yun, mag-agree ka lang dyan, tapos mag-pray tayo. Alam niyo po, dahil nga sa bagay na yun, talagang may something na talagang gagawin talaga si Lord. Talagang answered po talaga yung prayer natin. Kasi may narinig ka eh. Hindi ka magdududa. Sabi nung katabi mong ng ka-prayer partner mo, Amen Lord, thank you po. Dahil narinig mo, alam mo, sasagutin to ni Lord. Di ba naman lakas po kumpiyansa natin kapag may mga ganong bagay po. Kaya tandaan po natin, sabi dito, when we gather, there is intensification. May intensification daw po, talagang intensyon of power. There is power in agreement, and in that union, we need each other, we need community. Kaya kailangan po talaga natin ng church. Kasi alam niyo po, ang mga wala talaga sa church, pwedeng sila po, manghina na lang sila. Pero sa church po, pag may kasama tayong church, may kapatiran tayo, may pamilya talaga tayo, alam natin na meron akong kakampi, may mga Kristiyano pa akong kasama. Di ba po? Ganun yung nagagawa nun. At last na lang po ito, number 4, Jesus taught us to pray, sabi po dito, with persistence. Ito po, wag natin itong kakalimutan. Talaga namang tiyagain, tuloy-tuloy, di ba? Sabi doon, magtiyaga ka, walang sawa, tuloy-tuloy mo itong gawin. Talaga namang with power, di ba? Sabi po kasi sa Matthew 7:7, ask and it shall be given. Sabi to you. At sabi po dito, seek and you shall find. Knock and the door, and it shall be opened unto you. Di ba po? Sabi, bubuksan daw po ang pinto. Di ba po? Ang pintuan. Kaya po sabi po diyan sa James 1:6-7, but let him ask in faith, nothing wavering. Kapag humihiling daw po tayo kay Lord, wag kang magdududa ha. Wag po tayong mag-iisip. For he that wavereth is like a wave of the sea. Sabi po diyan, driven with the wind and tossed. Sabi niyang wind and toss, na kung saan parang akala mo, pag nag-pray daw po tayo, huwag tayong mag-go with the flow. Kung di pa nag-pray ka talagang huwag kang mag-alala. Talagang tatagan mo, parang strong rock ka na hindi, ito ang pananampalatayaan ko, ito ang paniniwalaan ko kay Lord. Sabi po kasi sa verse 7, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kapag daw po nahihirapan tayo o nag-aalala, sabi, baka hindi tayo makareceive sa Lord ng mga ganong bagay. Pero kung alam mo, hindi, sabi ni Lord, siya ang bahala. Naalala niyo po yung kay Shadrach, Meshach, tsaka Abednego? Di ba po sabi nung hari, bibigyan ko kayo ng panibagong pagkakataon na pag tumunog ang trompeta, ang mga musika, lumuhod kayo sa rebulto ha. Pero alam niyo po,
nung pinatutugta rin ng hari yon, alam niyo po ang nangyari, hindi pa rin po lumuhod si Shadrach, Meshach at Abednego. Nakatayo pa rin sila. Alam niyo po ang sabi nila? Sabi nila, hindi kami luluhod sa rebulto na yan. Kasi tutulungan kami ng Diyos. At sabi niya pa, at kung hindi man kami tutulungan ng Diyos, hindi pa rin kami luluhod. Ganun po yung pananampalataya nila. Tumulong man ang Diyos o hindi ako luluhod. Alam niyo po ang nangyari po doon, dahil sa pananampalataya nila, nung tinapon po sila sa pugon, yung napakalaking oven daw po, di ba? Sabi doon, nakita nung mga tao o kahit ng hari na, ilan yung nilagay natin doon? Di ba 3 lang? Pagtingin daw po nila, 4 yung taong nandun. Kasi po, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Ayun po yung kantang yon na nakita nila 4. Tapos paglabas po nung magkakaibigan na yon, alam niyo po, kahit po amoy ng sunog sa buhok, di ba minsan po pag tumama lang po yan, maaamoy po, kahit daw po amoy ng sunog sa katawan nila, wala. As in, ang pakainit daw po nun, pero hindi sila nasunog. Kasi ganun po sila manampalataya, ganun talaga kalaki yung tiwala nila kay Lord. Tutulungan kami ni Lord dito, ba't naman kami luluhod dyan? Di ba? Ba't naman kami hindi magtitiwala sa Diyos? And totoo ang Diyos na meron kami. Kaya nga po sabi dito sabi niya, may sinasabi siya dito na maybe you're praying for better, but it came worse. Baka daw po yung magkakapagkakataon, ay hindi pa pala yun. Una pala sabi niya po dito, alam niyo po yung parting of the Red Sea, yung hinati po yung dagat, di ba? Alam niyo po ang nangyari doon, nung habang tumatakbo na po o naglalakad na sila Moses papalayo sa Egypt, ang nangyari po, may napakalaking dagat na humarang po sa kanila, di ba? Sabi ng mga Israelita, Moses, paano na tayo makakatakas niyan? Ang laki-laki ng dagat, saan tayo dadaan? Alam niyo po ang ginawa ni Moses, nung binasa po natin yung Bible, sabi niya po dun at nanalangin si Moses. Tapos after niyo pong manalangin, si Lord po nagbigay ng instruction na itaas mo yung itaas mo yung, yung rod niya, di ba? Tapos nahati po yung sea, di ba? Yung dagat. Tapos nakadaan po yung mga tao. Kaya ibig sabihin, kahit po sa dagat, kayang gumawa ni Lord ng daan. At nung nandun na po sa kabilang dulo, napakahaba po nun, di ba? Nung nasa kabilang dulo, binaba niya na yung baston niya, at yung mga humahabol po sa kanilang mga Egyptian, ano pong nangyari? Nalunod, di ba po? At natalo po. Kaya after po nun, sumayaw po sila Moses kasi nagpasalamat sila kay Lord. Kaya po may mga pagkakataon na minsan daw po may mga pinag-pray tayo na Lord, ganito po gawin niyo po akong better. Pero minsan may pagkakataon nagiging worse. Naranasan niyo na po yun. Nag-pray kayo na Lord, nawa po, kampihan naman ako ng pamilya ko, huwag na po nila akong awayin. Pero pag uwi mo, inaaway ka pa din nila. Parang isip mo, Lord, Kristiyano na nga po ako, ba't parang mas lalong dumami yung maaway sa akin? Di ba minsan may ganun po? O kaya naman, minsan nag-pray po tayo na mag-improve po tayo. Pero nangyayari, nagiging worse na, Lord, pinag-pray ko pong maging mas maayos ako, ba't parang mas lalo pong lumalala? May mga ganun po talagang sitwasyon. At sabi dito, it keeps getting worse. This is what you have to begin to see in the eyes of faith. Nakatulad po ni Joseph, naalala niyo po siya, na si Joseph daw po, di ba, nagtitiwala siya talaga kay Lord, di ba po? Sabi nga po, di ba, tapat naman siyang nagtrabaho kay kay Potiphar. Pero bakit siya nakulong, napagbintangan po, di ba? Tapos ang nangyari, ang dami pong masasamang nangyari sa buhay niya. Pero tandaan po natin, dun ka na po tumingin sa faith mo na kay Lord. Di ba po? Kung si Apostle Paul, pwede niya pong sabihin na, Lord, totoo naman na po yung paglilingkod ko po sa inyo. Bakit may humahagupit pa sa akin? Bakit gusto nila akong makulong? Bakit gusto nila akong parusahan? Naniniwala naman po ako sa iyo. Kasi dun ka natitingin sa pananampalataya mo. Diba na ano man ang mangyari sa akin, katulad ng na-quote niya, diba po, sa Bible, sabi niya, whether I live or die, and I will live for the Lord. Kaya sabi niya po na to die is gain and to live is Christ nga daw po. Na kapag namatay ako, edi maganda, nasa langit na ako, kasama ko na si Lord. Pero kung nabuhay naman ako, para pa rin ako kay Kristo. Ganun daw po. At sabi po dito, and not for what things are, but for what they can be. Tandaan niyo po, not for what happenings, but what for God can do. Kaya po sabi nga po dito, naalala niyo po yung, wala po dyan yung verse. Naalala niyo po yung sinabi yung sa Walls of Jericho. Di ba ano pong sabi sa kanila? Joshua ha, umikot lang kayo sa Walls of Jericho. Wala pong gagawin kundi iikot lang. Pwede na pong sabihin ng mga kasama nila na, ano ba naman to? Ano ginagawa natin? Mga mangmang ba tayo? Bakit tayo umiikot dyan? Kung lalabanan natin, dapat may mga armas tayo, tapos may hagdan tayo paakyat doon. Di ba pwede pong sabihin nila yon? Pero alam niyo po kasi nagtiwala sila sa eyes of faith, di ba? Sa eyes ni Lord, sa word ni Lord, ang nangyari po, nag-march lang sila. At ang nangyari, nasaksihan po nila yung miracle. Ano pong miracle?
nakita nilang biglang gumuho po, di ba? Na wala kaming ginagawa pero gumuho yan, di ba po? Para masabing hindi po yan kapangyarihan ng tao, kundi kay Lord po yan. Kaya sabi niya nga po dito, I would rather believe in my whole life in miracle rather than to give up too soon. Di ba? Parang may mga tao katulad kay Noah, di ba? Umano na kayo, magkakaroon ng matinding baha. Nagtayo ako ng ano dito, ng arko, ng barko, pumasok na kayo dito para di kayo mamatay. Di ba sabi niya, I would rather believe in my whole life in miracle. Maniniwala na tayo pong mga tao, maniwala na tayo sa miracle ni Lord, kaysa naman po mag-give up tayo. Na parang di mo tuloy nakita yung blessing. Sila Noah, dahil naniwala po sila kay Lord, after po no, na-bless po ang buhay nila. At sila pa ang nabuhay, di ba po? At yung mga tao namatay na. Kaya po sabi diyan, when you pray, continue to pray and continue to ask. Kaya sa atin po, di ba, sa pag-pray daw po natin, tuloy-tuloy lang daw po tayong manalangin. Tuloy-tuloy lang. Kung di ko pa nakikita ngayon, kumari si Tita Jane, nag-pray siya ng mansyon, di ba? Lord, pengi po ako ng mansyon, di ba? Hanggat di mo pa nakikita, pray lang ng pray, di ba po? Kasi wala namang imposible kay Lord eh. Sabi nga, hihiling ka na lang, ba't di mo padamihan, di ba po? Hihingi ka na lang kay Lord, ba't di mo pa, talaga namang hingin lahat ng gusto mong hingin? Kasi libre naman pong humingi eh. Sabi ko, hindi man agad maibigay, okay lang, at least hiningi ko kay Lord. Diba? Pagdating ko na lang, sabi ko, Lord, hiniling ko po to, pero di ko lang po natanggap, baka kasi may mas better ka pa para sa akin. Kaya kung hihiling tayo, yung the best na po. Kaya yun lang po, to God be the glory.